malaking alon. Sa probinsya ng Sulu, ang munisipalidad ng Lugos ay isa lamang sa mga 19 na island municipality sa Sulu na napag-iwanan na ng mahabang panahon sa larangan ng peace and order and infrastructure development. Napag-iwanan man sila pero hindi pa huli ang lahat. Sa ngayon, unti-unti na ang Island Municipality of Lugos bumabawi sa pamamagitan ng peace and development effort para sa kaunlaran ng kanilang bayan. Mula ng mahala si Mayor Hadar Hajiri o mas kilala bilang Mayor Hadar noong 2016 elections, nabigla ang ating mga kababayan sa Lugos sa biglaang pagbabago ng kanilang bayan na pwede pala mangyari ng mabilisang pagpapaunlad ng kanilang bayan. Unang inayos ni Mayor Hadar ang pagpapatayo ng kanilang munisipyo para sa kanilang seat of governance. Sa kasabihan ika nga, kung gusto mo mamuno ay dapat may opisina ka. Kung wala kang opisina, wala kang balak mamuno. Layunin dito para mapagsilbihan mo ang bayan ng iyong nasasakupan. Ayon kay Mayor Hadar, halos lahat raw ng proyekto ng Lugos ngayon ay nagbumula sa sarili niyang bulsa. Katunayan, nasa mahigit kumulang ng 100 milyong piso na ang kanyang naipapalabas sa mga proyekto sa kanilang bayan. Totalin mo sarili ko. Pira. That's about more or less? Brand new ang bako. Kung tutusin mo, by 100 million. By 100 of million. Sarili kong pira. Kaya akong mayor from beginning, from after second order up to present, akong mayor gago siguro. Ha? Bakit di gago sariling pira galing sa bulsa? Dapat galing sa national government. Galing, BARM tayo, or ARM. Pero nasana, kailangan ko ang support. To see is to believe. Papuntahin mo dito, like ninyo, mga media, papuntahin mo yung mga tao. Ipapakita natin kung anong ginagawa ko. Like dyan, nandyan, nag-operate. Sarili ko, brand new yan. May 2 bako ako. Sarili ko, hindi pira ng munisipyo, hindi pira ng DPWH, hindi pira ng ARM, hindi pira ng BARM, hindi pira ng nasyonal. Sarili ko. 2 bako, 2 reader, 2 piloder, 5 drum truck. At saka may mga tangke ako dito. Like dito, umakot ng tubig. May tanker ako brand new para sa tubig. Ang laman niya 75 drums. Kumplito ako. Darating naman yung isang mixer. So 2 ng mixer ko. At saka isang pisyon. Ipagkumpak ko dito Sarili ko yan. Sinabi ni Mayor Hadar, sana raw mapuntahan ng mga opisyales mula sa national government at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao officials ang kanyang bayan ng Lugos para personal na makita ang mga proyektong ginagawa niya para sa bayan. Dapat sana raw tungkulin nila suportahan ang mga proyektong makakatulong para sa pag-unlad ng isang bayan. Sana makumbins na ang nasyonal, makumbins na ang BARM magbuhos ng project sa Lugos. Sana pumunta na dito ang DPWH ng Sulu, ng BARM. Para makita. Magsama-sama kung anong ginagawa ko. Wala pang akong katulad. Hindi ko pagyabang. By 100 million, ibuhos mo. Ha? Mabuti pa pinaral ko na sa mga apo. Pero mahal ko ang bayan. Dito ako sa barangay Pareang Kayon pinanganak. Lumaki ang kamay ko. Sabi ng Tagalog, dapat marunong tayo limingon sa panggalingan. Ang pira, papel lang yan Ginawa ng tao. Ang mahal ko, bayan ko. Okay, kita mo na. Ako nga, hindi ko akalain magawa ko nito. Pag may pira ka, kahit kunti, walang imposible. Karamihan sa ating mga kababayan sa isla ng Lugos ay pambot ang kanilang ginagamit sa pang-araw-araw na transportasyon dahil wala pang madadaanan. Ngayon, bihira na dahil may access road na nagdudugtong-dugtong papunta sa iba't ibang kanayunan sa bayan. Ang daan na ito ay circumferential road. Ongoing road constructions for more or less 30 kilometers. At pag natapos na, inaasahan ang mabilisan paglago ng ekonomiya ng Lugos. Mayor, mahirap bang gumawa ng daan na alam natin walang daan? Ha? Mahirap bang gumawa ng daan? Sandali lang sa akin. Okay. Nakita mo, tad-tad na yan ng barangay road. So, hipapasyal kita mamaya kung anong ginawa ko. True and true na. Yes. Ako ang DPWH sa Lugos. Pag umuulan, lubak-lubak. Tawan ko driver ko. 11 ang driver ko. Dito sa bako, piloder. Ako ang umikot sa Lugos. Hindi DPWH. Hindi DPWH. Ha?
Dapat sana kailangan ko ng support ng BARM, ng nasyonal. Dapat mahiya sila sa akin. Agree. Ha? Dapat proyekto nila. Produkto nila eh. Kung gusto nila i-boost din sa Lugos, walang korupsyon si Mayor dire. Mahigpit ipinapatupad sa Lugos ang pagbabawal sa pagdadala ng baril ng mga sibilyan. Kulong ang sinuman mahuli nila. Tanging ang ating security forces lamang ang nagdadala ng mga armas. Kaya naman sinubukan kong umikot kung totoo nga ba. Sa aking pag-iikot sa buong isla, laking gulat ko na lamang na talagang walang baril akong nadatnan. Kaliwat kanan ang gulo sa bayan ng Lugos noon dahil sa rido o awayan ng mga pamilya. Pero hindi na ngayon. Nagtagumpay ang ating kasundaluhan, kapulisan, local government officials, kasama na ang kooperasyon ng ating mga mamamayan. Kaya naman tinatamasa nila ngayon ang katahimikan ng kanilang bayan. Itong naranasan ngayon ng Lugos, hindi naman to basta kagagawa ng military. Dito mo makikita yung pagtutulungan ng local government. Even si Mayor, siya mismo nagbigay ng policy na walang magdadala ng baril. Renespeto yun ng mga tao, kaya ganito ang sitwasyon ngayon sa Lugos. Kaya kung titingnan natin, ito yung mga magandang initiative ng local government na sana sa buong Sulu maging practice. Yung pagdadala ng baril, inaalaw lang natin yung KAFGU, yung police at yung militar at naging guidance at saka directive ni Mayor. Dito makikita na linalagay niya sa tamang perspektibo yung sino ba ang may authority sa isang lugar. So kaya kami naman, ina-assure naman namin sa Mayor at ang local government na dahil iniasa sa amin yung ganung bagay, tutulong naman kami sa pagpapanatili ng security dito sa Lugos. Tama yung sinabi mo, at least yung military nakaka-focus sa security problems. At yung social problems naman, yun naman ang ina-address ng ating local government. Peace and order situation dito sa Lugos. Masasabi ko lang, peaceful ang Lugos. Sa tagal ko na dito, more than 2 months, wala akong nakita na sibilyan nagdala ng baril. Kung may makita man ako, ng mga friendly forces natin tulad ng KAFGU, may special forces tayo ng army dito, at saka Marines. Ang mga tao dito, saka magulo daw sa panahon noon. Nakikita po natin, ang Lugos po ay masasabi po natin pinaka-peaceful dito sa area ng Sulu. Peace and order situation dito sa Lugos, masasabi po natin na ang Lugos ay malaking pinagkaibahan ng Lugos noon. Sumusuporta sa amin. Tulad po itong, kung nakikita niyo sir, ito pong building namin, ito ay donated ng ating butihing na mayor. Hindi yan galing sa amin, PNP. sa Krame. Hindi po. Yan ay binigay ng ating butihing mayor. Siya po ang nagpagawa niyan. By milyon yan. So, sariling pera niya po yan. Dito sa barangay na ito, ang tawag nila ay Barangay Witwit. Isa sa mga barangay na nagkaroon ng madugong engkwentro sa pagitan ng magkalaban na pamilya. Ang tawag nila dito ay Rido. Pero noon yon, sa ngayon ay magkasama na sila para sa iisang adikain, para sa kapayapaan ng kanilang bayan. Nakikita natin sa likuran ko ay napakalawak na bilaran ng mga isda. Ay sama-sama sila nangingisda para sa kanilang kabuhayan. Masaya na sila ngayon dahil tahimik na ang kanilang bayan. Ang Lugos ay isa sa mga pinaka-conflict area sa Sulu. Nung nanalo na ang buting mayor na si Mayor Adarajiri, effective July 1st, dineclare niya sa entire Lugos, 17 barangays sa Lugos, na bawal na ang magdala ng baril. Sa tulong ng ating mga kasundaluhan at saka mga kapulisan, naging matagumpay ang hakbang na ito kasi naniniwala ang mayor at saka sakop ng 17 barangays. Ang development ay matatamasa natin kung meron tayong peace and order sa ating lugar. Ang isa sa mga programa ni Mayor, settlement ng mga matatagal na mga rido dito sa Lugos. Kasi sabi niya sa amin, ang lahat naman ng bagay, kung nasa mabuting paraan at saka nasa magandang perspective, madali ang development. Like what happened to the long conflict, clan conflict here in Lugos. Sa Witwit. Sa Witwit. Almost 35 years. Ang daming na-displaced na tao, ang daming casualties. But now, nung nagkaroon ng amicable settlement, with the help
of course, of our now, the West Lincoln Commander, napaayos to, without any money involved. Kahit sa magpunta, bitbit pa rin ang mga armas. Pero ngayon, malaking pinagbago. Wala ka na talagang makikita ang armas ngayon. Okay. Yung tagal na kasi yan pinag-usapan nila magkaroon ng Peace settlement. Opo, between sa dalawang party po. Parang nahinto yun, hindi na-asikaso siguro ng maayos. Ang time na po ni Haji Adar, ayun na po. Tinutukan po na nagkaroon ng negotiation, karoon po ng settlement. Sir, anong pakiramdam na inabago na yung lugar niyo? Maganda na siya, parang lalakad ka, medyo tahimik, hindi ka naalanganin. Siyempre po, wala kang kinakatakutan, masaya po, tahimik yung pagtulog natin, kabuhayan natin, di maapektuhan. Parang masarap pa sa pakiramdam po, yung tahimik po ang bayan. Kusa ang mga tao sa nakita nila na maganda yung hangarin ni Mayor. Ngayon kung makikita natin, yung mga tao na displaced, bumabalik na ngayon sa kanilang mga lugar at tahimik na ngayon ang kanilang pamumuhay. Dito sa Barangay Aluduyong, Municipality of Lugos, andito tayo ngayon para obserbahan at makita ng personal ang kalagayan ng ating mga kagababayan. Mula noon, before 2016, kabi-kabilang rido ang nagaganap sa kanilang bayan. Sa ngayon, tahimik na ang kanilang bayan dahil sa maayos na pamamalakad ng ating local governance. Ang ating religious sector ay nagtutulungan sila para mapatahimik ang kanilang bayan. Wala silang ibang ginawa kundi magkaisa mula sa religious sector patungo sa ating komunidad dahil sinabi nila na walang ibang makakatulong sa kanila kundi sila mismo nakatira dito, magkaisa para sa kaunlaran ng kanilang bayan. Kaya inaasahan natin kapag nagkakaisa ang religious community kasama ating mga kababayan ay tahimik at nakapamumuhay ng maayos ang ating mga kababayan. As of now, sa pamamalakad ni Mayor Haji Hadar Hajiri, okay naman po yung Aluduyong kasi madami pong na-develop like yung ilaw, pamamahalan niya. Okay naman po, especially yung kabuhayan namin dito, peaceful na. Sa'yo, anong gusto mo? May nagdadala ng baril o wala? Depende po sa sa situation, pero ako talaga gusto ko wag na lang kasi especially sa mga taong hindi naman na magdala ng baril like Walang authority. Yes, walang authority. Especially yung mga civilian, mas okay na siguro na walang baril kasi yung mga civilian na maiinit yung ulo kapag mag-away, biglaan na lang yung nagbabarilan. Mas maganda siguro yung mga pulis na lang, yung mga sila na lang yung magdala, yung may authority kaysa sa mga civilian, mas mabuti na yung wala. Yung mga gulo nawala. Oo, nawala. Nawalang yung rido ba? Kung sa Maranao rido. Yung mga personal grudge na nawala siya sila. Hanggang ngayon, wala ka na makita na civilian na nakadala ng baril. Kasi nakinig siya sa mule. Sa leader niyo. Sa lidil. Ang sabi ng mule na ang gusto ko ngayon ay walang gulo. Peaceful. Kailangan ko, gusto ko mawal ang baril. Na ganun, unti-unti nawal ang baril. Ganun. Hanggang ngayon na hindi ka na makakita na civilian na nakadala ng baril. Noon, hindi kami nakalalakad ng wala talaga nagdala ng baril. Noon. Pero ngayon, hindi na. May kumbaga may freedom na kami talaga, yung wala yung mga lalaki namin, yung asawa namin hindi na nagdadala ng baril. Kumbaga hindi na kami natakot kahit saan kami magpunta. Wala na kami kinatatakutan. Todo suporta naman si Mayor Hadar sa livelihood program, lalong-lalo na sa pangingisda dahil ito ang pangunahing hanap buhay ng taga-isla. Dagdag pa ni Mayor, kailangan raw suportahan ng ating mga fishermen para matustusan ang kani-kanilang mga pamilya. At kung may pagkain sa hapagkainan, sigurado raw siya na magiging maganda ang takbo ng kanilang bayan. Naneguro na siya para hiulog niya dyan ang payaw para yung mga indigenous people, yung mga tauhan niya para makabigit na dyan. Para sa ating mangingisda. So pinagbawalan namin
sinabihan ko lahat ng mga barangay natin, sa 17 barangay, bawal ang mag-dynamite. Especially mga Badyaw or Tausog, bawal. So kaya naghingi kami. Naghingi ako ng kwan. So magbingit na lang siya. Para at least hindi ma-damage yung coral natin. Agree. Malaking tulong po sa paggamit po ng payaw. Ngayon, ang utos po ng gobyerno is pinagbabawalan na po lahat ng mga mangingisda na gumamit ng dynamite fishing. So ang ginagawa po namin dito is unang-una, ito binigyan kami ni Mayor ng 2 payaw. At saka lahat ng mga tao dito sinusuporta ni Mayor, ganun din sa mga barangay officials na kung paano magbingwit o sa paraan na hindi po pinagbabawal ng gobyerno. Tumutulong din kami na para ipaalam sa tao na kung paano maghuli ng isda na hindi yung gumagamit ng kagaya ng mga dynamite fishing. Gusto ko tumulong sa mga tao nandito sa bayan ng Salugos. Para hindi yung mga mahirap, makatulong ako sa mga mangingisda, sa mga na mahirap sila, para magkasama-sama na sila dito manlagat sa laut. Pero gusto ko makatulong ako para sa mamahirap. Pare-pareho kami mahirap dito sa Lugos. Ilang nagtakbo ako ng konsilol para makatulong ako sa bayan namin. Para hindi na sila malayo mangingisda, dito na lang sa tabi ng Lugos. Para yung isda ay pupunta doon? Para pupunta doon. Mang nahulog na doon sa dagat, yung payaw, nandun na lang isda. Nag-ipon-ipon lahat ng isda. So doon na lang sila mamingwit? Doon na sila mamingwit. Siyempre, mapasarap ng puso nila. Pag umuwi sila, may isda na sila, dala nila sa bahay. Masaya na ang puso nila yung mga tawan doon sa bahay, mga pamilya na doon sa bahay. October 20, 2019 nang maganap ang groundbreaking ceremony para sa itatayong liquefied natural gas refinery plant sa Lugos, Sulu. Ayon kay Mayor Hadar Hajiri, suporta raw ang kailangan niya mula sa ating pamahalaan at ng taong bayan para tuloy-tuloy na ang Lugos Energy Plant at kapag operational na, makakatulong ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Dagdag pa ng alkalde, ito lamang ang tanging paraan para tuloy-tuloy na ang katahimikan sa Sulu. Kahirapan raw ang sanhi ng kaguluhan sa Sulu, kaya naman ito na raw ang solusyon para sa kapayapaan at kaunlaran hindi lamang sa Sulu at Mindanao kundi sa buong bansa. Important, mayroon na tayo natural gas sa Lugos. Dito sa boundary ng Lugos. Ang pag ito, sabi ng British, Mr. Stewart, yung may-ari sa Energy World International, malaking tulong. Hindi naman Lugos. Province of Sulu, Barb, entire Mindanao, Eastern Western Visayas, entire Luzon, Palawan, entire Philippines, mag-benefit ito. Magyaman ang government. Because idea ni Mayor, mahal niya ang bayan niya. Hindi yan para sa akin. Ha? Dapat ito tumulong na, like niyo. I-post na lahat sa buong mundo para malaman na. Kung halimbawa hindi mag-success ang Energy World, mayroon mga investor, ba? Para at least Energy World or natural gas sa Lugos. Yung mga ibang country maggawa ng hotel, tourism, maggawa ng airport, maggawa ng lahat. Someday, second to Brunei ang Lugos. Magdudulot ng maraming Singapore. trabaho. Oo. Trabaho, business. Trabaho. Oo. Kung walang pinag-aralan natin, di ibang bansa. Kaya in-educate ko ang Tagalogos, pinaaral ko. Timing pag-graduate nila, engineer, mechanical, electrical o anong course. So, priority ang Tagalogos magtrabaho dito. Ganon tayo. Hindi ito makasarili. Hindi ito para sa akin at saka anak ko, apo ko. No. No way. Para sa lahat. Mawala ng rebelde. Mawala ng abusep. Pagmamahal at pagmamalasakit sa sarili nilang bayan ang susi sa tagumpay ng bawat leader para makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa sarili nilang bayan. Kaya naman ang Lugos ay isa lamang sa mga bayan sa Sulu na nagtagumpay sa hamon na ito. Ako si Nicky Budlangan, News Correspondent, Barangay Parian, Kayawan, Municipality of Lugos, Sulu.